Welcome back to Voti TV or Voice of the Youth TV. This time po kasama niyo po si DJ Big Brian or Brian Ligsay. Ako pong guest host for this episode of Voti TV at sa ating segment na tinawagan na Career 911. Okay. Welcome back, Brian. Hello Mark, kasama pa rin po natin si Mark Aragona and this time around, imbis na kami po ay ang magbibigay ng mga tips or ng mga interviews or whatever inspirational ideas para dun sa mga naghahanap ng trabaho at nangangailangan ng tulong, lalo na yung sa mga kabataan na kagagraduate lang ngayong October. Eto na mga kaibigan, ang mismong tao na responsable sa success ng napakaraming individuals nationwide at dun sa mga nakabasa na po ng libro niya, walang ibang kundi ang ating kaibigan na si Mr. Lloyd Luna. Magandang hapon, Brian and Mark. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Ngayon ko nararamdaman, yung pressure, no? Yeah, Pressure? Na ako yung gigisahin ngayon, Mukhang bibigyan niyo ako ng mga tanong na Marami. marami. Basta wag lang mathematics, I think I can answer the question. Makabuluhan ang ating mga tanong. So, simulan na natin, Okay, so how did you get your start, Lloyd? Where did you begin your career? Well, basically, I started as Bakit? volunteer. Sa volunteer. Biro lang. Sa volunteer sa Youth Affairs Office sa Malacanang. So, Youth may Affairs. isang trabaho na okay lang na magtrabaho kahit walang bayad, as long as nakikita ko na opportunity doon, as long as naipapakita ko yung skills ko. Mabasaya ako na naipakikita ko kung ano yung kaya kong gawin para sa kanila eh. So after that, after a year of volunteerism, I got appointed as Presidential Technical Assistant of President Gloria Macapagal-Arroyo. So nag-pay off. Kaya ba siya nanalo dahil nandun ka? Well, some sort na nanalo, sabi mo. Hindi, kasi mahalaga yung role mo dahil nasa youth activities ka, di ba? Yeah, basically. Sige, I believe that. So, yeah, doon ako nag-start and then that jump-start the career and then hanggang na sa naging businessman, entrepreneur ako ngayon. What pushed you na to, help other people? Kasi I admire your work, no? Especially when you give your talks. At marami talaga nai-inspire sa mga binibigay mong lectures regarding career paths, ano yung mga dapat nang tukuyin. And I love your book, no? Is There a Job Waiting for You? Thank you. Meron ba talagang trabaho na dapat mong sundin? Yeah, why don't you tell us a little bit about your book? Okay, pero bago ko sagutin yung tanong na yan, sabihin ko muna kay DJ Big Brian na well, basically, ang motivation ko is to help. Ang lagi kong hinahanap, bago ako gumawa ng isang bagay, ano ba yung kaya kong ibigay? Ano ba yung pwede kong ibigay na kapag ibinigay ko, makatutulong sa iyo, sa ibang tao? Once na malaman ko na ito yung way para matulungan sila, and then I do it. Kapag hindi makakatulong sa iba, kapag makakasira o makakasama sa iba, hindi ko siya ginagawa. Nandun ako lagi sa positive side. Now, your question. Yeah. About the book, I talk about 9 weapons na kailangan gamitin ng mga tao para maghintay sa kanila yung trabaho. Kaya ang motivation natin, mga kabataan, nating mga Pilipino, is just like lagi na lang na kapag ka-graduate ka, ikaw ay maghanap ng trabaho. Di ba? Ikaw ay maghanap ng trabaho. Unfortunately sa akin, hindi kasi mag-work yun eh. Kasi pag ikaw ay naghanap ng trabaho, mahirap yun. Hindi mo alam kung matatanggap ka. Pero kung ikaw yung hahanapin ng trabaho, siguradong tanggap ka, plus, you can name your price. Yes. Magkano ba yung pwedeng gusto mong sahurin? Pwede mong sabihin. Maganda yung sinabi mo, no? At ito, pumasok lang sa akin, anong masasabi mo doon naman sa mga magulang na nagdidikta sa kanilang mga anak kung ano yung dapat nilang kunin? Kasi napakaraming pangyayaring ganito, di ba? Ako, experience ko to, nanay ko, mga magulang ko, sinasabi sa akin, mag-doktor ka, anak. Hindi Either naman ako doctor, lawyer, architect. Oo, lawyer, architect, di ba? Well, Anong pwede mong basically, sabihin sa kanila? biktima ako niyan eh. Biktima pala tayo lahat Biktima dito. ako Ewan ko kay Mark pero ako biktima ako Okay. Pinakuha ko ng Electronics and Communications Engineering. Pero nakita niyo naman ako ngayon, journalist, author, businessman. Pero wala yung engineering part, Ang masasabi ko sa mga magulang, hayaan nila yung mga anak nilang ma-discover, or hindi naman hayaan, tulungan nilang ma-discover ng mga anak nila mismo kung ano yung talagang passion, yung gusto nilang gawin. Kasi unless ma-discover ng mga tao kung ano yung dapat nilang ginagawa, they will never be successful. Okay? Lahat ng mga tao naging successful, simple lang, nakita nila kung ano yung talagang komportable silang ginagawa, nakita nila yung avenue para maibibigay nila yung kanilang maximum potential. I see. Maganda yung nasabi mo. Ano naman ang pwede mong
sabihin natin, ibahagi dun sa mga taong hindi alam kung ano pipiliin? Medyo problema yun, ano? Oo, Hindi alam malaki. kung anong Kasi di pipiliin. ba, pagkatapos mo ng college, lalo na kung tapos ka ng mass ko, marami kang field na pwedeng pasukin. O di naman kaya, maraming opportunities na Siguro ang dumarating gusto kong sa'yo. sabihin, wag yung in-demand, wag silang mabubulag. Doon sa number 1, ito yung in-demand na kurso, ito yung ito yung pupuntahan ko. Number 2, malaki ang sahod dito, ito yung pupuntahan ko, hindi rin nag-work yun eh. Maglalast lang yun, siguro mga couple of months. Pero after that, magre-resign ka sa trabaho mo. Lilipat ka na naman ng karir mo. Hanggang sa mamamatay ka, walang nangyari sa buhay mo. Hindi Ang mo motivation na-discover lagi- yung purpose. If you want to discover the thing that you really wanted or you really desired to do, yung talagang masayang-masaya ka, kung madi-discover mo yun, that's the only time that you can be successful in life. In my particular case, you take away everything that I have now, my career, my name, my books, lahat ng meron ako ngayon, give me another 3 to 5 years, ibabalik ko sa akin lahat ng kinuha niyo sa akin. Kasi I found my reason eh. Malinaw sa akin kung ano yung ginagawa ko, ano yung gusto kong gawin, at bakit ko ginagawa yung isang bagay. Okay. Throughout your illustrious career, no, about being a journalist, being a writer, being a businessman, entrepreneur, what are the most important lessons you've gathered for yourself that you can share with other people? The lesson is that it has always been about personal development. Ibig sabihin, hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako. Hanggang ngayon patuloy akong nag-i-interview ng mga tao. Hanggang ngayon uhaw na uhaw pa rin ako sa learning. Hindi pa pwedeng pag nandiyan ka na sa estado na yan, yan ka na lang. Habang nabubuhay ang tao, it's my personal belief na required tayo mag-grow. Kung yung mga halaman nga nag-grow di ba? Tayo pa kaya mga tao. So it has always been a personal development. Without personal development, we will never be able to sustain the success that we have now. Okay. I've heard na you're coming up with a master's class or something for those who would like to develop their personalities at lalong palaguin pa ang kanilang kaalaman sa pamumuhay. Yeah, Tell us about it. I would like to invite our televiewers Great. out there na please enroll dun sa masterclass namin. Marami kaming masterclasses. Meron sa entrepreneurship, meron sa paano magsulat ng book, meron sa marketing, meron sa sales. Marami kaming masterclasses. You can just log on sa lloydluna.com/masterclass at makikita nyo yung iba't ibang mga classes doon. Plus, on October 21, Creative Events will be staging the Health and Wealth Summit sa Film Life Theater. Oh, maganda ito. We are actually bringing in Dr. Chris Enriquez, the only medical doctor in the world practicing in 4 different fields of medicine Wow, simultaneously. amazing. Incredible And he's yan, a Filipino-American, So ano yung mga fields na, alam mo ba? Yung mga fields na pinapasok niya? Marami. 4 yun eh. May sa pulmonary, meron sa Polymath. Sabay-sabay. Ano yun? Hindi naman siguro 4 ang kamay niya. No? Hindi naman, may Apat isa-isa. yung brains. 4 yung utak niya, hati-hati. Yun yun. Pero napakatalinong tao na. Nakakausap pa ba yun? Well, nag-guess namin. Nakusap ko naman Biro ng lang, biro maayos. lang. Oo, I have a question personal for you now. Personal? Yeah. Okay. You write, I write. you're an entrepreneur, you I do coach business. people. I coach. Yeah. These are so many fields. How do you divide yourself or find the time to focus on all of it? Yun yung hindi ko ginawa, no? I-divide yung sarili ko. It has always been my belief that wherever I am, I have to be there. Okay? I have to be there. That means na hindi ko kailangan i-divide yung sarili ko. Kung ano yung ginagawa ko at the moment, nandun ako 100%. This interview, I'm here 100%. Writing has nothing to do with this. I'm giving the speech, I'm giving the answers to your questions. So if you're going to divide yourself, mahina ka eh. Wherever you are, be there. Do it. Kung ano yung nire-require ng situation. Alright. So, mga kaibigan, maraming salamat po And sa... by the way, DJ Bergman, ito yung pagkakataon ko na para Go pasalamatan ahead. lahat ng mga nakasama nating guests dito That's sa right. studio Tama, since tama. we started. Thank you so Malaking much. utang na loob natin, malalaking utang na loob ko bilang host sa segment na ito na makasama sila at together maibigay namin sa mga tagapakinig at tagapanood yung mga advice na kinakailangan nila sa kanilang paglago sa buhay. And right back at you, Lloyd. Thank you so much for Yes, sharing thank you po. yourself, Thank you, no? thank you, thank Everything you. you've learned and your skills and the wisdom you had with our televiewers, especially the young people who are looking for meaning and purpose in their This has career. been a very great learning experience for me. I've shared a lot of talents here sa lahat ng mga technical people natin dito na tumulong sa atin. Yan. Very thankful. Thank you so much and magkikita-kita tayo muli. Ang website ko po, lloydluna.com. Maaari lang mag-type Luna space your message at ipadala sa
2299. Alright mga kaibigan, maraming salamat po for watching a beautiful episode of Boti TV and Career 911 with, of course, Mr. Lloyd Luna, my Yes. friend Mark Aragona. We'll be right back for one more We'll be back for one more. We'll be back for one more segment. Diyan muna po kayo, magbabalik po kami. Okay, Alright. welcome back to VOTI TV at syempre ito na po ang aming last episode at makikita nyo ngayon ang buong staff and crew ng team ng VOTI TV. Syempre binabati namin si Samuel Duque kasi Hi, nababati Sam. siya. Hi Sam, ang aming assistant director. Si Angel. Si Angel Gonzalez, tsaka si Frances. Francis Mendoza. Yes, si si Ryan. Francis, lahat sila. At Lahat ng syempre, mga ang tropa aming mga natin. writers, andito si Rean, yan, Rean Reyes, si Ray Ray Pacosa. Pac. Syempre ang aming head writer na walang iba kundi si MC. Ayan, first time napanood sa TV. Siyempre, ang aming nag-iisang babaeng writer, walang iba kundi si Carla Mejia. Ayan. Ang aming executive producers na si Mr. Pacholo Gonzalez, tsaka siyempre si Mr. Brian Ligsay. Ayan. Ang aming career coach, siyempre hindi mawawala yan, walang iba kundi si Lloyd Luna. Ayan. At ang aming kaibigan, siyempre, ang aming Ayla kaibigan si Comla. Ayla Comla. At syempre, ang ating director. Walang iba kundi iba, si syempre. Byron Marinuevo. Right. So, maraming salamat, no? Oo nga eh. Kaya pasalamat Parang last tayo. picture lang. Ayan. Siyempre gusto namin magpasalamat sa lahat ng mga naging guests namin. At sa lahat po ng mga nagtiwala sa amin. Sa GNN, of course, sa Global News Network. Maraming salamat po. Okay, Sir Harry. Kay Mr. Harry, siyempre. Ang buhat ko. Kay Miss Teen. Yan. Sa lahat ng mga nagtiwala na wala ng choice kundi magtiwala. Alright, so hanggang sa Mga muli. tropa natin. Ayan. Yes, so see you again next season. So abangan nyo ang aming next season. At siyempre sa next season, mas bibigyan namin kayo ng mas kapanapanabik tsaka mas kaabang-abang na mga topic about the youth. Ayun, Alright. syempre. Dahil ang Voice of the Youth TV ay boses ng kabataan para sa kabataan. Kaya again, maraming salamat sa inyo. Ayan. Okay, dito lang sa VOTI TV. Alright, thank you. Bye-bye!